Parating na ang dalawang Pinoy version ng Startup at Flower of Evil. Ang Startup ay matunghayan sa GMA Network na pagbibidahan ni Bea Alonzo, Alden Richards, Jeric Gonzalez at Yasmin Cordy. Nagpasalamat naman ang aktres na merong proyekto agad bilang kauna-unahang series sa bago niyang network. Aniya ay handa na siyang makilala bilang Dani. First taping day for a new series as a kapuso. Thank you Lord for blessing us with this beautiful sunset today. This reminded us of how amazing our plans are for each and every one of us. I trust that you will guide me as I embark on this new journey. Handa na akong makilala ka, Dani. #startup. Matatandaang July 2021 pa nang siya ay pumirma sa kasalukuyang network matapos ang 20 taong isang kapamilya. Ang Startup ay isang South Korean drama series na ang storya ay nakasentro sa isang young businesswoman. Pinagbibidahan ito ng Korean actors Bea Suzy, Nam Joo Hyuk, Kang Hana at Kim Seon Ho. Umere ito ng 2 buwan mula Oktubre hanggang Disyembre 2020. Iba-iba naman ang opinyon ng netizens para sa tambalang Alden Bea. Ito ang kanilang sinabi. Pwede sila love team. Bago sa mata namin, hindi pa sila nag-love team kahit kailan. Parehas kasi ang edad nila kaya bagay na bagay. I like Bea, pero kung matatapat yung palabas nila sa ipapalabas din ng ABS-CBN na Pinoy adaptation ng Flower of Evil ni na Lovie Po at Papa P, mas panoorin ko yung kina Lovie kasi ang ganda ng paggagawa ng palabas. Sa trailer pa lang, makikita mo na maganda yung pagkagawa. Di nalalayo sa original concept ng Korean version nito. Isa na namang favorite K-drama ang sisirain ng GMA. OMG, I have no doubt with Bea's acting, but sana ibigyang justice ang background music. Gamitin ang solo ni na Adi, Zack, Ben, Moira. Yan kasi ang nagdadala ng isang serye. Saka, facial expression. Ayusin nyo GMA. Hindi pwede yung moto nyo nang pwede na yan. Basta may maipapalabas lang at camera angles. Ayusin nyo din hindi yung kita na ang pose sa sobrang lapit ng camera. Enough na idahilan nyo ang Pinoy twist adaptation. Sana ma-international vibes ang ipakita nyo. Umay na GMA, sinira nyo na ang Descendants of the Sun at My Love from the Star. If this movie is adaptation of Korean Startup that I like, the characters will be dressed in suits like in that pic and Alden as Dusan, expected to be good in gadgets. Walang masama sa tambalang ito. Ang masama, bakit di bigyan si Alden ng original script kaysa dito sa adaptation? Di natin alam kung lead or second lead role lang siya. He is one of GMA's prized talents, pero pang low budget projects lang siya. Wow naman, nang aano kayo eh. Bea is such a great actress, but I'm not really getting Dalmi vibes from her. Styling really matters. I don't know if it's because of the short hair, her aura. Alden looks so fine as Ji Pyong. Disrespecting Dusan and Dodal is still a big no for me. Paparating naman ang ABS-CBN teleseryeng Flower of Evil. Gaya ng Startup, original series din ito ng South Korea. Pinagbibidahan ng original cast na sina Lee Chun-ji, Moon Chi-won, Jang Hee-jin at Seo Yeon-woo. Umere ng 2 buwan mula Hulyo hanggang Setyembre. Ang istorya ay nakasentro kay Cha Ji-won, isang detective na merong perpektong pamilya, ngunit ang hindi alam ay nasa harapan na pala ang hinanap na serial killer. Sa Pilipinas, gagampanan ito ni na Lovie Po at Piolo Pascual na matunghayan sa Kapamilya Channel at A to Z na papalitan ang I Can See Your Voice. Gaganap si Lovie bilang Iris at si Piolo naman ay Jacob. Ang Flower of Evil ang kauna-unahang series ni Lovie sa ABS-CBN. Kasama ng 2 sina Edu Manzano, Agot Isidro, Joros Gamboa, Dennis Loril, JC De Vera sa direksyon ni Darnell Villaflor. Matunghayan din ito sa View mula ngayong June 23 at June 25 sa Kapamilya Online Live. Iba-iba naman ang opinyon ng netizens. Anila, di ko talaga in-expect na kaya mag-remake ng Pilipinas ng mga international series. Na-disappoint ako sa Descendants, but gulat ako sa Broken Marriage Vow. Ganda ng pagka-remake, unsure ako maganda rin ito. Bakit kaya mga artista sa kabila, pag lumipat sa ABS-CBN, biglang nagiging savage yung performance? Lovie Po is the new Maha Salvador of Kapamilya Network. Ganito gumawa ng adaptation, makakakapit ka sa sobrang ganda. Galing, ang galing. ABS-CBN is the standards. I-compare sa original scenes. Lovie Po fighting scenes and the way mag-hold ng gun, not convincing. Real talk lang po, no hate.
Di talaga makopy version ang Pinas ng sakto sa K-drama, pero ang location, kuhang-kuha. They're all good actors. And also, it's a nice Korean drama. Hopefully, the writers won't screw up the script just so they can say there's a twist to add more drama. Ang love scene, di naman ganun swabe lang ang kina Junji at Chawon ang kanila. OMG, napanood ko yung original nito. Nagkaroon siya ng ibang atake at Filipino touch pero yung intensity ganun pa rin. Maganda naman ang startup ni na Alden Richards at Bea Alonzo. Panibagong mukha ng love team na ito sa Pilipinas. Hindi malabong, hindi magampanan ni Alonzo ang role bilang isang young businesswoman dahil isa siyang A-lister ng Kapamilya Network na ang galing sa pag-acting ay napatunayan na sa loob ng 20 taon. Dekalidad ang kadalasang ibinigay na proyekto ng ABS-CBN. Sana hindi sirain ng GMA ang expectations ng mga tao at kayang matumbasan sa kasalukuyang proyekto ang mga nagdaang teleserye. Sana hindi siya matulad kay Claudine Barreto na sinayang ang career ng napunta sa kanila. Maraming nagsabing hindi bagay. Wala silang chemistry ni Alden dahil sa age gap. Ngunit malay natin kung sa pamamagitan ng series na iyan ay mag-iba ang tingin ng mga tao sa kanyang edad. Meron kasing ibang teleserye na hindi pa nagsisimula ay hinusgahan mo na dahil sa agwat ng edad. Ngunit kung mas subaybayan mo na ay mag-iba na ang iyong tingin. Gaya na lang noon kina Coco Martin at Julia Montes. Sa pagsisimula pa lang ng 2012 series na walang hanggan, ang sabi ng iba hindi bagay sina Coco at Julia dahil nga ay teenager pa noon ang dalaga. Habang si Coco naman ay lagpas na sa pagiging teenager. Ngunit hindi lang ito dahil tungkol sa edad, dapat talaga hindi mapahiya ang Pinoy version na ito at hindi mapareho sa Descendants of the Sun kung saan maraming nakakatawang eksenang parang pinagpraktisan lang. Panibagong mukha din ng love team sina Piolo Pascual at Lovie Po at bagay na bagay silang dalawa. Sexy si Lovie na ibinagay sa aktor. Kahit na 33 years old lang ay hindi mukhang matanda si Lovie. Kakaiba ang istorya kung saan isa siyang detective na serial killer na matagal nang hanap-hanap ay ang kanya palang asawa. Hindi pa nagkaroon ng original Filipino series na gaya sa istorya. Meron ang Flower of Evil kaya ito'y kaabang-abang. Trailer pa lang nananabik ka nang meron ka na namang bagong subaybayan. May halo itong aksyon na bagay sa fit looks ng dalawa. Mga tagpuan at mga pangyayari ay parang kuhang-kuha ang orihinal. Ngunit dahil ito'y Pinoy version, okay lang naman kung magkaibang setting. Sana hindi ganun ka-daring ang love scenes at baka may mga batang makapanood dahil tayo ay Pinoy na naging tanyag sa pagiging konserbatibo. Isa sa rason kung bakit sikat ang Korean series ay dahil wala silang mga daring love scenes na safe panoorin ng mga bata. Hindi maipagkakailang nakakapanabik itong panoorin dahil kapag ABS ang gumawa ay hindi bigyan ng putyo-putyo ang mga manonood. Tama ang netizens, napatunayan na ito sa The Broken Marriage Vow. Bawat anggulo ay malapit nang matumbasan ang orihinal. Hindi man matumbasan ni Lovie ang mga nakuhang parangal ni Alonzo bilang aktres, baka sa series na ito siya mas magniningning. Ikaw, anong masasabi mo dito?